Hindi lang mga nagluluksa at nakikiramay ang umiiyak sa burol na ito kamakailan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Pati ang mismong bangkay kasi na pinaglalamayan, bigla-bigla rin daw lumuha. Medyo nilak ako. Buha talaga yun kasi ang lalaki Nagulat ako yung mata niya. Medyo Parang namaga. nilak ako. nagkagulo na po lahat. Ano ang iniisip nilang dahilan kung bakit ito parang umiiyak? Nilak ako. Siguro di pa daw ready yung kapatid ko. Siguro yung mga luha niya, sir. Humingi talaga siya ng justisya. Crying? Bangkay? Ang pinaglalamayan sa video, si Sweet. Sa unang gabi pa lang ng burol, hindi pa man daw nakakalamay ang kanilang mga kalooban. Sunod nang kumabog ang kanilang dibdib. Si Ram kasi may napansin. Bigla kong napatingin sa kapatid ko po. Nagluluha yung mata niya. Medyo nilak ako. Hindi naman po yun basbas ng holy water kasi malabo rin po kasi makapasok yung tubig doon. Imposible rin niya sa moist kasi yung kabaong niya hindi nagmo-moist. Ngayon na ako nakakita ng patay na umiiyak. Marami raw naisip na dahilan si Ram kung bakit kahit nasa kabilang buhay na, umiiyak pa rin ang kanyang kapatid. Nung nabubuhay pa po yung kapatid ko po, bukang bibig niya po talaga yung makumpleto kami. Broken family raw kasi sila. Hindi man perpekto ang kanilang pamilya at nagkanya-kanya na ng landas. Pinipilit pa rin naman daw nilang magkaroon ng komunikasyon. Kaya ba, maski na sa kabilang buhay na si Sweet, tila may gusto pa rin itong ipahiwatig? Yung sa kay Bunso, na panaginipan niya, nakita na niya yung ate niya ka-wheelchair tapos humingi ng tulong. Parang may gusto pa siyang paabot kasi siguro ayaw pa niya talagang mamatay. Siguro yung mga luha niya, sir, humingi talaga siya ng justisya. Maayos naman daw noon ang relasyon ni Sweet sa kanyang ina na si Imelda. Pero nagkalamat daw ito taong 2024 nang si Sweet nagdesisyong bumukod at nakipag-live-in sa Lanao del Norte kasama ang partner niyang si Alex. Hindi niya tunay na pangalan. Nahayaan na lang po siyang pumunta doon sa sintahan niya kasi feeling ko masaya siya doon. Mula noon, madalang na raw nilang makita si Sweet. Doon ko lang rin nalaman na minsan daw hindi siya pinakakain. Tapos si Selos pag may kausap siyang iba. Hanggang nitong February 11, nabalitaan na lang daw nila na isinugod siya sa ospital. Sumakit daw yung ulo ni Sweet, pati yung likod. Kaya pinainom niya siya ng gamot. Pagkatapos daw uminom ni Sweet, nag-seizure daw siya. Tumawag si Ramram sa akin, nakita ko si Sweet na naka-admit na, naka-oxygen. Sabi ng asawa ko, puntahan ko doon at kunin. May pagbangon sa siya. Nang dumating kami sa Malabang, hindi na namin inabutan si Sweet kasi patay na nga siya. Hindi nga talaga namin alam kung anong nangyari. Parang nilason. Kasi bakit naging violet yung mga kuko, yung tainga, yung leeg niya. Wala rin akong magawa kasi wala namang mga ebidensya. At lalo raw lumakas ang kutob ni Imelda na may foul play sa pagkamatay ng kanyang anak. Nang napansin nilang sa kalagitnaan ng burol ni Sweet, bigla itong lumuha. Parang may gusto pa siyang paabot kasi siguro ayaw pa niya talagang mamatay. Nilak ako. Yung mga hinanakit sa loob niya.
na ihatid na sa huling hantungan si Sweet. Pero hindi pa raw nila tuluyang mailibing sa limot ang kanilang pag-aagam-agam sa tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Lalo't ang karelasyon ni Sweet na si Alex, bigla raw naglaho na parang bula. Sabi daw niya sa mga tao na siya daw yung sinisi nila na nawala si Sweet. May foul play nga ba sa pagkamatay ni Sweet? Kaya ba tila may ipinapahiwatig ito? Base sa obserbasyon ko, yung mata niya, may posibilidad talaga na Nila ko po. Posible ba talagang lumuha pa rin ang isang bangkay? Alamin natin yan sa ating pagbabalik. Medyo nila ko po. Medyo nila ko po. Nagkagulo ang mga nagdadalamhati sa burol na ito sa bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur, nang ang pinaglalamayang bangkay bigla raw lumuha. Medyo nila ko po. Hindi naman po yun basbas ng holy water kasi malabo rin po kasing mabuksan yun, makapasok yung tubig doon. Ang ina ni Sweet na si Imelda, iba ang hinala. Siguro yung mga luha niya, sir. Humingi talaga siya ng justisya. May pagbangon vote sa siya. Parang nilason. Kasi bakit naging violet yung mga kuko, yung tainga, yung leeg niya. Medyo nila ko po. At ang pinaghihinalaan niyang may gawa nito sa anak niyang si Sweet, ang dati nitong partner na si Alex, hindi niya tunay na pangalan. Si Alex, hindi na rin daw sumasagot sa tawag ng mga kaanak. Ikwinento rin daw ni Alex na hirap siya noong isugod si Sweet sa ospital dahil walang makuhang sasakyan kailaliman ng gabi. Sinubukan din ng aming team na tawagan si Alex pero out of coverage na ang kanyang cellphone number. Wala rin sa mga kaanak ni Sweet ang nakakaalam ng address kung saan sila dati nakatira ni Alex. Ayon naman sa isang pulmonologist, ang pag-iba ng kulay ng katawan ni Sweet, senyales daw ng kakulangan ng oxygen sa dugo, kondisyong posibleng idinulot ng malubhang pneumonia. Ang pwedeng mag-cause ng pangingitim, ay mabagbagsak ang oxygen. Maaaring kasi yung pneumonia, lalo na kung dalawang baga ang apektado ng infection. Ang epekto nito sa iba, ang tingin nila violent, tawagin namin cyanosis. Ayon sa medical certificate, pneumonia at status epilepticus, isang malubhang uri ng seizure na tumatagal ng higit sa 5 minuto ang kanyang ikinamatay. Pero paano nga bang ang isang wala ng buhay na videohang parang umiiyak? Medyo nila ko po. base sa obserbasyon ko, yung mata niya, Nila ko po. may posibilidad talaga na lalabas yung fluid. Normal lang, shock, hindi po yan luha. Yan po is tubig or formalin. Pag hindi siya na-aspirate ng gusto, nagkakaroon ng gases yung tiyan natin. So, yung gas na yon, itutulak niya yon, yung mga liquid. Kung saan yung open, yun yung lalabasan niya. Sa ilong, sa bunganga. Kaya doon siya sa mata, madalas na lumalabas. Sabi ko, parang imposible naman. Luha talaga yun kasi ang lalaki It provides a social copium sa kanila. Gusto pa nila makaramdam ng isang higher way of explanation kung bakit ba namatay yung kanilang minamahal sa buhay. Mahal kay ka na mo, ate. Ate. Aswet, kung saan ka man ngayon, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang umiyak kasi mahal na mahal ka namin. Magpahinga ka na. Sa bawat pagluha, dumadaloy ang pagmamahal at pangungulila. At sa bawat patak nito, sana gumaan ang kalooban ng mga naiwan. Medyo nila ko po. At sa mga lumisan, matagpuan sana nila ang katahimikan. Medyo nila ko po.